Okay, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Welcome po to Proyekto Pilipino. Ito po si Leloy Claudio. At ngayon po, meron topic na napaka-importante at ang topic po natin ay ang klima or ang panahon, which is an eternally important topic for Filipinos. But of course, we're going to discuss this through the perspective of environmental science, and of course, through the broader lens of climate change, and how we prepare for the disasters that occur when the impacts of climate change are felt in our country. Our guest today is Dr. Jerry Bagtasa. He's an associate professor at the Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman. Ang expertise niya ay in climate modeling, air quality, and atmospheric science. Dr. Jerry, yun po yung expertise nyo. Pero for our listeners po, baka naman pwede nyo ipaliwanag sa kanila in layman's term kung ano po yung ginagawa nyo, ano po yung inaaral nyo. Right. So, una-una nagtuturo ako ng meteorology. So, itong institution sa UP Diliman, ito yung only institution in the Philippines for a very long time na nagbibigay ng degree sa Masters and PhD in Meteorology. In fact, marami sa mga taga-pag-asa ngayon dito nag-aral sa UP, no? And so una-una yon nagtuturo ako. Second, of course, doing research, particularly on rainfall ng tropical cyclones, ng typhoon. Kasi kahit na yung bagyo, paisa-isa dumarating, yung distribution ng ulan, very important kasi most of the damages na, di ba, nanggagaling sa bagyo ay hindi sa hangin, although delikado yung malakas na hangin, pero sa ulan actually ng bagyo. So titignan natin kung paano natin maintindihan ng mas mabuti. And later on, pwede siyang i-apply hopefully sa forecasting. So aside from that, of course, yung mga rainfall from monsoon, mga ibang system naman na nagpapaulan din sa atin ng nagpapabaha rin essentially. So importante rin yun. But I believe yung today bagyo tayo. I haven't done this before, but I think we should start doing this to maybe personalize it a little bit, if you don't mind, Doc. How did you get interested in these topics? Anong hero origin story nyo, kumbaga? Before kasi, kinuha ko physics for my Okay. undergrad. So ano talaga, yun talaga yung gusto ko, equations and looking at yung mga physical world. And then yung sa physics, ginagawa ko ron is using lasers para mag-observe ng air pollutants sa atmosphere. So doon nag-start yung pag-aaral ko ng atmosphere. Kaya air pollution yung isa sa advocacy ko rin dahil 'di ba madumi yung hangin natin. Hmm. So doon nag-start and then when you look at air pollution, syempre yung direksyon ng hangin, importante yan kung saan dadalhin ng hangin air pollution. So napunta na ako sa hangin. Hmm. Pagdating ng hangin, yung hangin pala, kung may certain direction, papaulan siya. Kung may baliktad yung direction, iba naman yung klase ng ulan. So, na-interest ako ron hanggang sa pagka-ulan naman, di ba, dito sa atin, ah, babagsak at babagsak sa bagyo. Kung pinag-uusapan natin yung ulan kasi, di ba, yung kung malakas sa ulan, yung devastating, yung nagpapabaha, although may mga ibang systems na nagpapabaha, no? Pero bagyo talaga yung parang you know, yung pinaka may epekto sa Pilipinas. Of course, kung public service ang pinag-uusapan, bagyo talaga, napaka-importanting paksa sa ating bansa. So, this is going to be a very broad question, Doc Jerry, no? But on a theoretical level first, but also, of course, very layman's, before we're able to discuss kung ano yung mga expect natin sa klima at saka sa panahon this coming year and maybe early next year, what bit of climate or environmental science do you think Filipinos should understand? Siguro una-una na lagi talaga tayong dadaanan ng bagyo. So yung bagyo, I guess with or without the current climate change na nararamdaman natin, nararanasan natin, may bagyo talaga. So for thousands of years, may mga bagyo na dumadaan dito. So na-chronicle yan ng mga Kastila from time na dumating sila in the 16th century, may mga inaano ng bagyo. And very important kasi yung pagdalayag ng galleon trade, for example, 'di ba? Talagang apektado siya ng bagyo. So, yun siguro yung ano. And second, ay parang medyo makalumang pag-iisip yung lalabanan natin yung bagyo. In the sense na, 'di ba, dito lang tayo, gawan natin ng paraan, gawan natin harang, and hopefully we survive the onslaught of
typhoon na dumaraan. Pero yung panibagong, more on panibagong pag-iisip ay yung tayo umiwas. So we make use of yung kung ano yung ginagawa. Yung nature, for example, di ba? May mga ginagawa mga pamamaraan wherein sila yung iiwas dun sa hazard na parating. And Mm. pwede naman tayong bumalik and so on. So parang siguro yun yung isa sa ano natin na isipin natin na darating at darating yung bagyo. Pero may paraan and hindi tayo helpless. So kasi may mga ibang bansa na in fact for example yung isang magandang example dito yung Japan di ba? Na dati ganun din sila noong 50s. Mm. May mga times na libo-libo yung namamatay and then nag-change ng mindset more on evacuation and so on, pakikinig ng mga tao. And di ba ngayon parang sila yung every time makikita mo kahit gaano kalakas yung bagyo, you'll see na napakakonti ng casualty and they have, many things na nagagawa nila. So, pwedeng Mm. darating at darating yung hazard pero pwedeng iwasan yung disaster. That's a good point, no? Historically talagang tinatamaan tayo ng tinatamaan. May bagong akong libro na kabibili ko lang. It's called Typhoons, Climate Society and History in the Philippines by the great historian James Francis Warren. At pinapakita niya yung kasaysayan ng mga bagyo sa Pilipinas magmula nung dinocument ito ng mga Kastila hanggang sa present. And it's really a way, as a historian, typhoons are really a way of looking at Philippine history. Because marami sa mga important events natin sa kasaysayan natin nagsisimula dahil sa bagyo or dahil sa typhoon. These are important markers in Philippine history. In fact, I was just thinking about martial law. You can think about martial law kung you don't think about typhoons. Kasi some of the worst parts of martial law nangyari nung early 70s, for example, nung Yeah, binabayo yeah. yung Pilipinas ng Yeah. Oo. typhoon. But of course, may complicating factor po dito, no? So, lagi tayong tinatamaan ng typhoon, pero yung climate change or yung talagang rapid na pag-increase ng world temperatures in more recent years, how does this change our conversation about yung typhoon sa Pilipinas at yung bagyo? Right. So, doon sa mga studies na ginawa namin for the Philippines, lumalabas na yung pag-init ng karagatan, yun yung may pinakamalaking epekto sa mga bagyong dumarating dito sa Pilipinas. So nakikita natin na for the past 40 years, yung dagat just to the east of the Philippines, painit siya ng painit. In fact, Mm. nung dumaan si Haiyan doon sa area ng bandang north ng Papua New Guinea, doon sa may mga Micronesian countries, yun yung time na pinakamainit yung history ng observation. So pinakamainit yung karagatan noon, dumaan si Haiyan and then we saw what Haiyan did and how strong Haiyan was. Diba? So ngayon, mas mainit pa siya compared to 2013. And nakikita natin na yun nga, pagka mas mainit yung dagat, dumaan doon yung bagyo, kumukuha ng energy, essentially yung mga bagyo doon sa init ng karagatan and makes them, Ah, yeah, more powerful. lumalakas. Wow. Yeah, Okay. malakas yung hangin, mas maraming dalang ulan, which is, di ba, pagdating sa kalupaan ng Pilipinas, mas maraming bubuhos na tubig. Hmm. So yung naturally talagang madali na tayong tamaan ng bagyo pero lumalakas pa yung mga bagyo. Dahil Exactly. may kinalaman ito dun sa yung natawag na Ring of Fire, no, yung Pilipinas. Bahagi ba yun? Bahagi yun dun sa usapin, no? In a way, pero ang more of an explanation is dahil nasa west tayo ng isang Eh, malaking ocean. Okay, okay. So which so happen to be on the Ring of Fire. Okay. So yung Ring of Fire has more to do with earthquakes, di po ba? Or Geological. Oh, yeah. Geological naman po. So madali tayong tamaan ng bagyo, pero madali rin tayong tamaan ng lindol. So talagang Yes. maraming mga natural disasters waiting to happen sa Pilipinas. Tapos linagyan mo pa ng issue of climate change, which just accelerates things. So I want to now talk about yung what we have to expect maybe this year, later this year, or maybe earlier next year in terms of yung mga bagyo na tatama sa atin. Yeah. So una-una siguro yung kailangan natin i-ano rito yung El Nino, La Nina. So yung explain ko lang quickly, no. So si El Nino or La Nina, it's actually the same thing. Yeah.
same coin pero different sides in a way. So, ang ibig sabihin ni El Nino is kapag uminit yung karagatan sa Central Pacific, so around sa Hawaii and even dun sa coastal regions of Central America. So, pag Mhm. uminit yung karagatan doon, ang tawag natin El Nino. So ano Okay. lang, naturally, paminsan iinit siya, paminsan lalamig siya, and so on. So pag uminit, El Nino, pag lumamig, La Nina. So malaking kinalaman nito sa atin, even though nasa kabilang side siya ng mundo. Kasi yung pag-init ng karagatan, malawak yung karagatan na umiinit. So that means pag uminit siya, and yung pag-init nito is around 1 degree, 1.5 degrees. Pag uminit siya, mas maraming water vapor na lalabas. Sa papainit niya yung paligid niya, naapektuhan niya yung klima ng buong mundo for that particular time. So usually 1 year naglalas ng El Nino, 1 year naglalas ng La Nina. So ganun din kay La Nina. Pag si La Nina naman, pag lumamig yung karagatan, so mas less yung water vapor na lalabas. So lumalamig yung buong mundo. So may effect siya sa buong mundo. And turns out, the effect niya sa Pilipinas ay almost 1:1. Ibig ko sabihin, yung temperature niya pag umakyat ng 20%, so uminit siya, di ba? El Nino. Yung ulan Mhm. natin dito sa Pilipinas, babawas ng more or less 20%. So pag Oh, umakyat siya ng interesting. 50%, babawas dito yung ulan ng around 50%. Kapag Wow. La Nina naman, so lalamig. So bumawas yung temperature ng 50%. Dito naman sa Pilipinas, tataas yung ulan natin ng around 50%. This So, has always been the case, Prof, or mas yes. recent phenomenon lang ito? Ano siya, ever since ganun na Ever siya. since. So, kaya si Pag-asa meron siyang parang El Nino advisory eh. Kasi pag La Nina, maraming ulan, it's not really all the problem. Pero it's not a big problem compared to pagka El Nino na walang ulan. Kasi pag walang ulan, hirap talaga, di ba yung pagtanim and so on. So, talking about that, kasi may effect siya sa pagbuo ng mga bagyo. Depende kung El Nino or La Nina. So this year, actually, nasa neutral year tayo. So neutral year, ibig sabihin, hindi mainit or hindi malamig yung temperatura ng karagatan sa Eastern Pacific. Mm. So generally speaking, tuwing neutral years, mas maraming bagyo ang nabubuo sa Pacific Ocean. Ah, Although, yung chances sa tumama sa Pilipinas ay a little bit less kumpara sa La Nina. So maraming nga mabubuo pero karamihan dito pupunta ng Japan. So aakyat siya ng Japan or Korea or even China. Tapos towards the end of the year, makakakita rin tayo ng mga bagyo na papuntang Pilipinas. Pero generally speaking, kumbaga nasa gitna tayo ng pagka El Nino kasi mas konti yung ulan pero malalakas. Mas konti yung bagyo, I mean, pero malalakas sila. Pag La Nina naman, mas maraming bagyo, pero generally speaking, mas may hina. Ito, kumbaga nasa gitna siya. We may see may malakas na bagyo, may mahina. Tapos yung chances of hitting the Philippines would be around normal. mm. So this year is not an exceptional year in terms of yung panganib sa Pilipinas. Ah, Hindi. Kaso, again, kailangan natin balikan yung concept ng climate change. Kasi may Mm. mga neutral years din naman before. So neither El Nino nor La Nina. Pero hindi kasing init yung karagatan that time. Pero this time, di ba, nasa neutral tayo. So that's just one factor. Pero another factor ay, yun nga, yung pag-init ng karagatan around the Philippines. Eh. So maaring ito, possibility na yung mga bagyo na dati neutral years, may bagyong darating. May malakas, may mahina, but typically normal year. Mm. Pero ngayon, possibly, na mas malakas yung mga bagyo ng a little bit because of the warmer seas around us. And we're entering yung time that we usually associate with the big ones, at least for people my age. Like Karina, for example, was, tama pa, July, August po ba yung Karina? July, July. yeah. So, Um, and then Ondoy was September. I always September remember Ondoy kasi Ondoy happened on my birthday. So, September ang oh, birthday ko. Yeah. So, 26. uh,
Tama, no, 26? 23 yung birthday ko, but I wanted to celebrate on the weekend. So Ah, tinamaan ko na September 26. Oh, so I always remember that Undoy is September and then Karina is August is August. So are I mean, it's hard to predict pero mukhang this year ganun na, if we're gonna have a big one, is it going to be within those months ulit? What are we expecting in these following ones na a lot of people associate nga with panganib already? yeah, so yung July, August, typically, dyan natin makikita yung mga malalakas na pag-ulan na ano, not bagyo itself, pero like Karina. Si Karina, di ba, medyo malayo siya eh. Pero hinahatak niya habagat. So yung habagat yung nagpapaulan, pero pinalakas siya ni Karina. Mm. So maraming ganong instances na nangyayari yan July and August. Typically end of July, early to mid-August. Mm. But doesn't mean na laging ganun, no? Paminsan kahit na June. Pero ngayon, medyo ano tayo eh, clear tayo eh. So yeah, almost every year nangyayari siya. Ang tanong na lang is kung gaano kalakas. Si Karina, I think, was extraordinary in the sense na unprecedented yung rainfall, by the way, nakuha sa Metro Manila nung kay Karina 2 years ago. Ay, 2 years ago ba yun? Last year. Oh, last Wait, year two ba? years ago. Oh, yeah. 2 years ago. Oo. So, unprecedented as in since nag-start mag-measure ng rainfall dito sa Metro Manila, pinakamataas siya in 1 day period. Wow. So, How yeah, did it compare to extraordinary siya. How did it compare to Ondoy? Panalo lang siya kay Ondoy by a little bit. Hmm. Pero Okay. si Ondoy, ang kakaiba kay Ondoy is si Ondoy dumaan mismo kasi sa Central Luzon, yung Ayun. bagyo. So Oo. kumbaga nahagip tayo yung parang bagyo mismo. So yung bagyo parang may rain field yan eh. So around the typhoon, di ba? May ulan yan. Tapos nahagip tayo noon. Yung kakaiba kay Karina is at malayo siya tapos hinatak niya habagat. And nagkataon lang talaga na yung cloud na may isang rain cloud na napakalakas ay nag-move siya to above Metro Manila. So yun yung parang pinaka ano dyan. Although may mga instances before but not so common to have such degree of yung rainfall. Yung mga ganyan, yung mga Ondoy, Karina levels, I mean, how many years in between Ondoy and Karina? Si More than a Ondoy, decade, no? Ondoy yeah. was, Pero si Ondoy 2009, right? When you compare when you look at the data from 1900 hanggang 2010, si Ondoy yung pinakamalakas. wow, okay. So, yeah, so Tapos si tapos Ondoy, natalo ka agad ni Karina yes, in in less than 20 just years. And a yeah, little yeah, over yun nga. 20. Hmm. Exactly. That's my point eh, na si Ondoy pwede mong i-consider yan as one time in 100 eh. Once in 100 years na Oh. dumarating. Pero 'di ba, in just how many years, natalo agad siya. And yun yung ina-expect natin na kumbaga yung statistics natin baka hindi na nagwo-work exactly, na yung tinatawag natin ng 1 in 20 years, 1 in 50 years, baka ano siya, yung mas magiging more frequent. Oh, that's really scary. So yung mga ninuno natin, they might expect something like that once in their lifetime or minsan they go through their entire lifetimes wala silang may Yeah. experience na Yeah. bagyo na ganun kalakas. Tayo, ako, magmi-middle age pa lang. Nakadalawa na ako. 40 pa lang. 40 pa lang, medyo matanda, medyo impatient. Pero I wonder, it begs the question, no, how many more am I going to see in my lifetime, di ba? Nakadalawa na kagad. And grabe yung bagyo na nakita ko for both. And so what you're saying is hindi na natin alam ngayon kung gaano kadalas tayo tatamaan ng bagyo na ganyang kalakas. Yeah, in a way, not only bagyo, pero halimbawa yung very hot temperature tuwing April, May, ganun din yun eh, na parang pumapasok tayo ngayon sa ibang mundo, Mm. so to speak, na kumbaga, yung mga statistics natin from before, parang kailangan natin i-consider talaga yan si climate change. Kasi yung extreme cases talaga, extreme heat, extreme drought, extreme rain, yung extreme, dun pupunta yung ano, kumbaga yung conditions na mararamdaman natin. Let's turn now to preparedness because ang sabi nga yung Ondoy yung Karina parang dati once in a lifetime events yun pero nakadalawa kagad tayo in less than 20 years.
Pero ako mismo, napansin ko, I was there for both. Yung parang mas maganda naman ang naging response natin sa Karina kumpara to Ondoy. Meron pa rin mga lumubog, of course. Pero naalala ko yung Ondoy, mas marami talagang lumubog nung Yeah. Ondoy kumpara Yeah. dun sa Karina. So, would you say na parang yung preparedness natin has improved naman in the last couple of years? Oh yes, definitely. In fact, dahil kay Ondoy, kaya nag-improve. So Okay. si Ondoy towards the end of the admin ni GMA, di ba? So doon sa huling taon ni GMA, I remember, doon yung time na bumili ng radar. Parang series of radar para maglagay ng array. So maraming stasyon si Pag-asa ngayon ng radar and it was born out of Ondoy in a way. Tapos Mhm. yung pag-aaral ng disaster. And in fact, yung sa TV na lang eh. So before Ondoy, nasabi sa akin na hindi pala bumibili yung mga TV stations sa mga graphics na nakikita natin ngayon. So, Mhm. di ba yung sa ano to, ABS, CBN or sa GMA, may mga graphics sila whenever they present yung weather. So before Ondoy, hindi sila binibili kasi nila yung graphics Mhm. from private companies sa US or New Zealand. So before hindi sila kumukuha ng gano'n. Then after Ondoy, nag-step up din even yung mga TV stations, which is very important in terms of disseminating, di ba, yung mga information na ganito. So si Pag-asa, dami ring ginawa on uh, more observations sa radar particularly. So yeah, so malaki talaga yung difference between Ondoy and it's exactly because of Ondoy that we have better management ng mga disasters in And recent then, years. how about Yolanda? Meron din bang mga pagbabago nangyari pagkatapos ng Oh, Yolanda? yeah, definitely. Kasi si Yolanda isa sa, di ba, pinakamaraming namatay in recent memory. Pinaka-costly din in terms of damages. And that's considering na nakita natin siya paparating na, pero wala lang yung parang societal memory na ganun kalakas sa bagyo. Diba? Kasi Mhm. malakas talaga siya eh. Parang wala na nakakaano na meron palang ganun kalakas sa bagyo. And ngayon napasok lahat sa tao eh, sa memorya ng tao eh, di ba? Na possible pala na ganun na talagang obliterated yung buong city. And ngayon Yung every mga, time may 'di ba yung parating, mga yung mga tumataob na barko na nakikita yan, in yan. aftermath, 'di ba? So, Oo. nakabisita po kayo ng Leyte pagkatapos ng Yolanda. Nowhere. From the pictures. Pero hanggang I heard Pero yung barko nandun pa rin daw oo, eh. As a oo. memorial. Yeah. I actually love I love that memorial. Nakita ko yung barko na yun. I think it's very important for us to go there and just to remember na kaya tayong tamaan ng ganong klaseng mga Exactly. Yeah. nanib. And kudos of course to the people of Tacloban for memorializing that and keeping Yeah. that there. Pero yeah, so maraming mga pagbabago. Ah, anong klaseng mga pagbabago ang nakikita nyong importante in the years, not just this year, but also in the years to come? And how prepared are we? Maybe two-part question. Number one, how prepared are we this year for whatever may happen? And then, ano pa yung mga pagbabago na pwede natin gawin to enhance our preparedness as a society, as a people? Yeah, I think yun nga, in terms of forecasting, I know Pag-asa is doing yung mga ibang ways na hango sa mga ginagawa ng ibang developed countries in terms of disseminating information. Pero up to some point lang din eh kasi sa totoo lang mahirap talaga intindihin, 'di ba, yung mga jargon, scientific jargon Yes. for many people. So I think yung isa sa nagawa ni Ondoy, tapos yung mga habagat, mga malalakas na habagat before, ay yung barangay level na pagwa-warn. So, like yung as simple as sa bell sa isang barangay, di ba? Pagka umaapaw na yung tubig sa river nearby, na sila na yung mismong ano. So, from the grassroots talaga yung idea ng evacuation. Marami ring, yung mga IEC, mga information na tinuturuan yung mga ano and kasama ngayon yung mga ano at the grassroots level kasama sila sa pag-uusap on pag may dumating na calamity kung ano yung dapat gawin and so on. Hindi yung inuutusan lang sila from the top para Mhm. sasabihin ito yung gawin nyo. It appears na hindi gaanong effective yung ganong way. So it should be from the ground up.
Mm. Yun yan. And I think maraming nag-implement nito in many so yung time ng kay Pinoy, so yung Project NOAA, 'di ba? Yes. So, Ah. yeah, marami silang pinuntahan. And even now, tinutuloy ni Pag-asa yan na pinupuntahan yung mga communities to teach them about ano ibig sabihin ng forecast, ano yung kailangan gawin, and so on. I think that's very important na yun talaga. Yun from the barangay level, yung initiative ng mga gagawin kapag may Mm. sakuna. Plug lang sa ating mga viewers. If you want to know more about Project Nova, we did an entire episode. In fact, dalawa pa nga ata on Project Nova. So, ano lang, search lang, Proyekto Pilipino Project Nova, lalabas yun. They were very interesting episodes where talagang tinignan natin kung ano ba talaga, kung paano nagsimula itong programa na to sa UP at paano talaga nagamit ng gobyerno for disaster preparedness, yung Project Nova. Um, so it looks like many things are going our way naman in terms of preparedness, pero what are the gaps na nakikita nyo, Doc Jerry, ngayon? Ano pa yung pwede nating i-improve? Maybe we can start on the national level and then baba tayo sa local. Yeah, so I think yung kung si Pag-asa kung tatanungin yung equipment and so on, I think there's enough equipment to measure, observe things that are happening. Mm. Of course, more equipment would be better. Pero right now, kumbaga, pwede na. So we can survive yung sa Okay. meron ngayon. In terms Oo. of tao, I think kulang yung tao ni Mm. Pag-asa. And kulang in the sense na yung operational kasi yung day-to-day na nagfo-forecast and so on takes so much time na many of them walang time to do research. Yung balikan yung mga dating nangyari, kumbaga ano siya, i-dissect siya, ano ba yung nangyari in terms of the phenomenon itself hanggang doon sa kung may disaster na nangyari sa mga certain communities. So to investigate, walang time yung Mm. mga forecasters halimbawa. So I think more people will definitely help us. Pero I heard na parang hindi na sila nag-hire. Mm. Parang ano na, kumbaga nasa puno na yung ano nila, Yung mga yung pwedeng, plantilla. yeah, oo. Gusto ang plantilla, Exactly. ganun. Exactly, So, exactly. so challenge So to yun para sa yung, national government na dagdagan yung plantilla din ng Pag-asa. I think that's if we're looking at gaps. yeah, oo, dapat. So that's one. Another is communication. I think meron pa ring gaps Before sa before that po, communication. but Ay, we have sorry. enough scientists na say, let's say binuksan yung mga posisyon na yun. We have enough scientists naman trained to be able to take on those positions, no? Yeah, especially in the recent years kasi nung before pandemic around 2019, nagkaroon na ng BS program ng meteorology sa apat na university sa may NMSU, CLSU, sa Visayas State University, VSU, and saan ba yung isa? I forgot. BU, Bicol University. So Nice, nice. may yeah, so ibig sabihin may mga hundreds na bagong meteorologists that can fill those yung mga positions na yun to do research. So yun, Okay. Yeah, kaya great. di ba Yeah. kaya. Sorry, before I interrupted you, yung next thing you So were gonna say. yung sa communication, communicating yung ano, I think yun yung ngayon na gap between Pag-asa and layman. Mm. So ang lagi ko naririnig na pagka tumingin ka sa website ng Pag-asa, it's difficult to navigate, tapos English siya, and so on. Mm. Although I know na yung mga provincial na offices ng Pag-asa, they do translate doon sa mga local languages. Pero Nice. it appears na hindi siya enough dahil doon sa jargon pa rin eh. In fact, marami mga terminologies mahirap itagalog eh, di ba? So what more kung i-ano siya to other languages dito Right. sa atin. So yun, I think yung for the longest time, it's more on mga scientists kasi. So halimbawa ako, pag tinignan ko yung website ng Pag-asa, I don't see any problem. I get information, I understand. Pero once I ask somebody na hindi naman talaga gabay yung meteorology, atmospheric sciences, iba, nahihirapan. So I think kulang na mga scientists ang ilagay na magde-decide on how to tell people what to do. Mm. So yun, of course, papasok dito yung mga social sciences, which I think nag start pa lang, nasa infancy pa lang in a way
yun nga, social sciences na pumapasok in terms of disseminating information. I think yun yung isang ano rito. In the last decade din, I think yung pinasok din siya sa senior high school, yung mga Yeah. different types of disasters and so on. So, Yes. Yes, yes, yes. yeah. So, I think that's very good din na, di ba, kahit na ano Actually, lang, yung, ay, junior high pa lang doon sa module ng napapanahong mga issue na required sa junior high. Meron na talagang disaster yeah. preparedness wherein students are required to look at disaster preparedness dun sa national level, local level, hanggang sa classroom tinitignan. And actually, I want to get into that conversation on yung classroom level disaster preparedness later on. Yeah. Yeah, so yeah, hopefully in 'di ba in the years to come na yung mga batang yon ay sila na yung nasa workforce will be easier to understand yung mga information na yon. Yeah. Um so yeah, I think yung communication talaga yung parang currently yung I think palaking gap. Yeah, and naisip ko, important din siguro ang science journalists, di po ba? Kasi marami naman sa atin hindi pupunta sa Pag-asa website pero baka magbabasa ng dyaryo, baka magbabasa Yeah, ng yeah. internet website. So kung meron silang mga dedicated science journalists na may science background pero meron ding journalism background, talagang ang expertise, napakahalaga ng science journalism kasi ang hirap nga for the layman to understand science, and the role of the science journalist is to talk to academics like Doc Jerry and talk to the people in Pag-asa, and then to look at that and see, oh, paano ko ba ito papaliwanag sa publiko. And alam kong, konti lang ang pera sa journalism ngayon, pero I think if our newspapers and our news websites and even our big networks can invest in science journalists, this would be very, very important for us. Lalo na hindi lang sa issue ng climate or ng weather, even sa issues ng pandemic, for example, Yeah, or health, yan. In terms of civics, science journalists, they really have a lot to contribute. exactly. Tingin mo naman po tayo ngayon dun sa medyo local level, sa city level. Ano po yung nakikita niyo mga gaps natin sa city level preparedness, local government naman? Yung nakikita ko recently, lalo na yung mga medyo malalaking cities like Manila, Makati, so or Quezon City dito, no? So they actually get mga other information other than Pag-asa, I mean, na mga weather information. So it's either binibili or kinukuha from some other sources. They also hire meteorologists na kumbaga yeah, may meteorologist ka sa Pag-asa, so yung may forecast sila, they tell you, pero sometimes pagka sinabi na sa LGU hindi naintindihan, so ano yung kumbaga ano yung action to to do after makuha yung information. So I think it's good na yung mga LGU nagkakaroon sila ng not only yung sa disaster risk management but an actual meteorologist who can digest and perhaps, di ba, simplify yung information na nakuha from Pag-asa. So I hear na a lot of LGUs are doing that. Um, so yung sa yun nga yun in the past 10 years, I think yung sa talagang local level na nag-i-start maging yung may initiative yung mga from the barangay to LGUs na talagang every time na may paparating na hazards like tropical cyclones. So inuunahan nila. So I think that's very good. And kung titingnan natin yung casualties in the last 10 years, in the last 15 years, wag natin bilangin si Yolanda. Pero after Yolanda, actually, on average, bumaba talaga yung casualties from each of Mm. the tropical cyclones na dumarating. Despite na mas malalakas yung mga bagyo. And I think that's a testament dun sa yun nga, yung local level na management ng mga disasters. I was talking to someone and sabi nga before that tama po ba yung distinction? There's a distinction between yung act of God, yung mismong bagyo, at yung disaster. Kasi, kunwari, may bagyo, tumama, may bagyo, pero wala siyang napatay, wala siyang nasaktan, wala siyang nasira, wala naman talagang disaster, di Yeah, ba? Pero yung yeah. disaster is when a natural calamity meets a huge Yeah. population Oh, and creates damage or harm to human mm-mm. beings. And so there's something interesting about that definition because that
essentially may empowerment doon because of course a disaster is only as bad as what we allow it to be. Yeah. Mhm. We can push, in other words, meron talaga tayong capacity to make disasters, I guess, less disastrous. Yeah, yun sa isang equation yan ay yung vulnerability. So, Ayun, 'di paliwanag po ba? yung vulnerability. Oh. So halimbawa yung mga population ng Batanes, ano sila, very resilient. So, Mm. 'di ba, ilan ilan yung dumadaan doon na bagyo na napakalakas after, yeah, syempre may konting problems with water, food, and so on. Pero after a while, okay na. So kasi historically, sila yung talagang tinatamaan. So it's the Mm. same thing with Cagayan. So si Cagayan sa Region 2, madalas yung tamaan niya. So may friend nga ako nung lumipat siya sa Cagayan eh. Sabi niya, signal numbers day, tuloy pa rin yung party. Kasi Kasi sanay na, yung mga tao, magaling na. yes, sana yung mga tao, they know what to do and so on. On the other hand, pag pumunta tayo sa Mindanao na bihirang-bihira tinatamaan. So noong 2011, may tumama ron si Pablo na more than Mm. 1,000, I believe yun namatay. So nung in-interview yung mga tao, ang ano nila is hindi nila alam ano ang bagyo. In the sense, 'di ba, hindi never nila na-experience sa tanang buhay nila. So they didn't know what to expect. And the pagdating, ganun kalakas and so on, nagulat sila. So, Mm. ibig sabihin, di ba, vulnerable dahil sa hindi sanay, some other factors like yung socio-economic shock, syempre kasama yan. Pag mas maraming may hirap na tao, mas vulnerable and so on. So, yung isang ano rito is to increase yung or to decrease yung vulnerability Mm. ng mga Mm. tao. So kasi dadaan itong mga bagyong to eh. So ang gawin natin is to make people more resilient. Mm. And so ito nasa level ng gobyerno, nasa level ng local government. Sa community naman, anong pwedeng gawin ng mga tao within their local community to make sure na hindi sila yung pala yung term, vulnerable to these disasters? Yeah, so siguro yung una rito is alamin yung meron pala yung sa WMO, yung pinupush nila, World Meteorological Organization. So yung tinatawag na weather for all na inaano nila yung maging essentially maging handa yung buong mundo. So parang pero silang several things na sabi nila kailangan natin malaman. So unang-una, kung ano yung mga phenomenon na nakakaapekto sa lugar mo. So, Mhm. halimbawa tayo dito, bagyo, di ba? Kung nasa Batanes ka, then malalakas sa bagyo. Kung nasa Mindanao ka, it would be thunderstorms and so on. So, paiba-iba eh. So, kung nasaan ka, dapat alamin mo kung ano yung Mhm. pwedeng dumating. Second, Mhm. yung pag-aaral and yung warning. So, sa atin, dito sa Pilipinas, diba, we get our warnings from Pag-asa. Pero maraming mga ibang bansa kasi that yung mga developing countries din na hindi enough yung warning nila eh. So yun yung inaano pinupush ng WMO sa mga bansa ngayon. Sa atin I think hindi ganong problema yon because warnings here are actually very good, I would say. Oh, great. Mhm. Paminsan lang mahirap intindihin nga. It's a communication. Pero the warning itself I think is very good. So yung Mhm. third naman is yung kung ano yung gagawin ng community. So dapat alam mo muna na yung river ba sa diyan sa tabi ng bahay, umaapaw ba yan? So kailan yan umaapaw, 'di ba? Pag may dumaan na bagyo, aapaw ba yan? Pag may Mhm. and so on. So 'di ba? Hindi kayang malaman ni Pag-asa 'yun eh. Yung isang maliit na river somewhere sa isang town in 'di ba, in Tacloban, hindi kayang alamin ni Pag-asa na oh yan river na yan aapaw and wala silang time 'di ba to say that to sa mga forecast nila kasi Walang very oras, specific. walang oras, walang pera, walang tao para gawin yun. Exactly, di Oh. ba? Pero ang makakaalam nun, ay yung nakatira doon, yung community na nakatira doon na at a certain point, aapaw yan. Pag umapaw yan, babahain, sino yung mga maapektuhan. So yun yung importance nung ano eh, nung community level na yung sila yung dapat may initiative to, to mitigate yung mga disasters. Kahit sa mga paglikas, anong involvement ng community? So ganun din, no? Na of course, yung overall na may malakas na ulan. So, comes from Pag-asa. Pero as to yung impact
doon sa certain barangay, iba-iba eh. So paminsan, like ako, swerte ako noong time ni Ondoy or ni Karina. So hindi binaha sa amin, hindi rin nag-brown out as if normal lang. Pero kita ko sa TV na parang delubyo na yung nangyayari, di ba? So Oh. that means yung forecast naman, by the way, I live near Monumento sa Caloocan. Pero just just several hundred meters from my house, di na madadaanan. So, lubog Mm. sila. Pero, Yeah. di ba, yung nakuha ko forecast at saka nakuha nilang forecast, actually same lang. Yes, yes, Pero, yes. pero iba yung impact even though Yes. kumbaga magkapit bahay lang eh. So, yun yung point ng yung community, sila yung makakaalam eh kung ano yung mangyayari doon sa lugar nila. And hindi yung malalaman nung large na forecast, yung large scale na forecast. Yeah. Exactly, ganun din yung nangyari sa amin sa Ondoy nung sa Barangay Kulyat, Barangay Pasong Tamo. Yung mga kasi it's very hilly na dun sa area na yon, kami Yeah, mataas. yeah. Yung mga kapitbahay na namin nasa baba at yung malapit sa creek, baha bigla. Nag-swimming na sila pero kami parang normal pa rin. So ganun ka micro Oo. dapat yung adjustments. It's amazing, no? So really there's something about disaster that should really make us want to get to know our neighbors more. Yung Yeah, yeah. pakikipagkapit-bahay po, no? Mm. Napaka-importante nung sense of community. Dahil nga, mismo baka yung kapitbahay mo malunod, ikaw hindi. Ah, and in that case, baka ikaw dapat yung pagpatuloy ng kapitbahay sa bahay mo, 'di ba? Ikaw dapat yung sumagip dahil ikaw yung magkakaroon ng espasyo para gawin yung nangyaring naalala ko ngayon sa Ondoy. At I mean, sorry, this is a show about civics. I mean, that's really civics. Yeah, yeah. There's no more civic act than preparing for a disaster. That's really great. Yung sa classroom naman po, kasi marami sa mga nanonood sa atin, mga nasa senior high, nasa junior high, what does disaster preparedness look like on a classroom level? Oh, I suppose yung kung nasaan yung eskwelahan eh, di ba? So yun yung ano rito eh. And not only that, pero yung path na tatahakin mo, yung dinadaanan mo from the house papunta sa school. It's also a big factor. So I think yung ano eh, so kadalasan mga eskwelahan yung ginagamit na evacuation centers, right? Pero it's not always na yung location ng mga school ay optimal uh, I see. to be an evacuation center. So siguro yun din yung kailangan natin i-rethink yung paggawa ng mga infrastructure for evacuation na hindi lang yung gym. Gym na kung saan-saan, no? Pero kailangan din Oh my God, yes. pag-isipan, di ba? Kailangan pag-isipan kung saan siya ilalagay. And we actually have yung technology for that kasi may mga ano tayo eh, yung mga landslide hazard maps, meron tayong flooding maps and so on. So we can actually plan ahead na ilagay siya doon sa mga lugar na less vulnerable. And by information na tayo noon. So ang question lang dyan is, syempre, pera and yung will na i-implement itong mga plans na to. Yeah. Payo po para sa mga estudyante natin who want to be involved in disaster preparedness in their communities and in their schools. So I think dapat maging mapag-alam unang-una. Mm. So, yung, di ba, pagka every time may mga bagyo, even though nangyayari siya sa ibang lugar, is to digest yung information. So, ano yung type ng hazard, yun nga, alamin muna natin dapat kung ano yung type ng hazard na kaka-affect sa kung saan lugar. After, ano yung nangyari doon sa lugar, ano yung ginawa ng mga tao. Kasi, for sure that there will be certain things na hindi okay, mga certain things na gagawin ng mga tao na okay. And, di ba, we just take those things that will help us eventually later on. Yung parang best practices, Exactly. kumbaga. Yeah. 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 And I think gumagaling naman I think this has been a very good episode in the sense na parang dami kong natutunan pero ang dami ko rin natutunan about people na maraming natututunan. And it's very encouraging na kahit sumasama ang climate, gumagaling naman yung Pilipino. Yeah. This is not about I don't think this is about yung parang ano
yung the spirit of the Filipino na hindi kayang ilubog, yung mga ganyang klaseng, yung puso ng Pilipino na hindi kayang ilubog. Hindi, utak ito eh. Hindi ito, this is not just about will, this is about actually working hard and getting smarter about disaster. And I think that's really what inspires me dito sa episode natin. Siguro po, Doc, do you have any final parting comments, parting messages to our viewers before we let you go? Yeah, so I think yung dapat natin laging tandaan is dito sa atin sa Pilipinas, talagang maraming disaster. So, hindi lang bagyo, hindi lang itong mga habagat, shear line, pero pati yung vulkan, di ba? Volcanoes, earthquakes, and so on. So, marami talaga. And hindi ibig sabihin na natural tong mga phenomena na to ay wala na tayong magagawa. So, yan kasi pag-iisip 500 years ago eh. Pero ngayon, ang pag-iisip natin is intindihin natin ito mga nangyayaring ito. So meron and 'di ba, gumawa tayo ng mga plan and pamamaraan na iwasan yung epekto sa atin. And it can be done. So it has been done for many instances in different countries, even here in the Philippines na may mga malalakas na bagyo na dumaan for example sa Bicol tapos zero casualty. So, kaya siyang gawin. So, it's about, di ba, yun nga, syempre nandiyan din yung puso. Pero yung thinking, yung hard work sa di ba, pagkuha ng lahat ng information na to and to synthesize everything and to think of plans that will help the most number of people, kaya siyang gawin. So, darating at darating yung delubyo, pero pwede nating iwasan yung epekto. Thank you very much. Ako naman ang closing statement ko is isang tema to na napagtanto ko recently. Hindi na talaga small time ang Pilipinas. Wag nating isipin na pipitsugin tayo, na gugulpihin lang tayo ng mga delubyo. Unang-una, ang Pilipinas ay yumayaman and with resources comes more capacity to be able to address these things. Pangalawa, ang Pilipinas tumatalino in the sense na mas marami tayong experiences that we can draw on. And so given that we have these things that are going for us, yung third element dito ay dapat habang yumayaman ang Pilipinas, habang gumagaling ang Pilipinas, dapat rin lumalalim yung pagmamahal natin para sa isa't isa. At yun po yung civics, yung paglalim na pagmamahal natin sa isa't isa. At yung napagtanto ko po dito sa episode na to is there's no better lens to see that than through disaster. Kasi when we talk about disaster, we can mitigate disaster by yun nga, dapat maalam tayo. And to a certain extent, dapat din makialam tayo. Dapat may pagkapakialamero tayo ng konti. Alam dapat natin kung ano yung na pwedeng tamaan yung kapitbahay natin. Na mas mataas yung bahay natin, so baka dapat tayo magserbisyo. Dapat alam natin na hindi alam ng pag-asa lahat dahil a lot of disaster preparedness is gaya ng nabanggit ni Doc Jerry is about local knowledge, and if we use that local knowledge well and if we use that local knowledge with the awareness na nagsiservisyo tayo sa kapwa natin Pilipino, then we will not just be a prepared country, we will be a country that uses civics to make other people's lives better. At yun po ang Proyekto Pilipino, ladies and gentlemen. So, as always po, sa ngalan ni Father Tito Kaluwag, Manolo Quezon at Carlos Santiago, ito po si Laloy Claudio with Dr. Jerry Bagtasa. Ito po ang Proyekto Pilipino. Maraming salamat po.